Boss, ang pinakamalakas na tandem sa 2028 presidential election, BP Inday Sara for President at Attorney Rowena Guanzon for Vice President. So pag nagkataon mga boss, ay first time sa kasaysayan ng Pilipinas na magkaroon ng parehong babae na Vice President at President. So, ating di mahimayin mga boss kung gaano nga ba sila kabagay maging tandem sa 2028. Isang kombinasyon ng matatag na liderato at matalas na pangunawa sa batas at pamamahala. Ang kanilang pangalan ay madalas na iniugnay sa disiplina, prinsipyo at panindigan. Para sa kanila, lang mga taga-suporta ang nitong uri ng pamumuno ang kailangan ng bansa. Matibay sa harap ng hamon, malinaw ang direksyon at hindi natitinag sa gitna ng pagsubok. So sa serbisyo publiko, parehong kilala ang dalawa sa pagiging direkta at walang inuurungan pagdating sa kanilang panindigan. Para sa ilan, ang tambalang ito ay sumisimbolo ng kombinasyon ng karanasan at determinasyon. Isang lideratong may tapang magsalita at talinong magpasya. Gayunpaman, sa isang demokratikong lipunan, ang tunay na lakas ng anumang tambalan ay nakasalalay pa rin sa tiwala ng suporta ng taong bayan. Ikaw, naniniwala ka bang ito ang isa sa pinakamalakas na posibleng tambalan sa 2028 mga boss? Kung liderato ang ating pag-usapan at subok na mga boss, itong dalawang babaeng ito ay pareho na subok sa pagserbisyo sa taong bayan, serbisyo publiko mga boss. Unahin natin si Atty. Rowena Guanzon ay naging mayor ng kanyang probinsya mga boss at naging COA commissioner, naging COMELEC commissioner at isang batikang professor mga boss ng UP College of Law. Talagang alam niya himayin ang batas. Kaya nakikita nga naman natin ngayon ay kahit pa nakilala natin siyang pinklawan or dilawan mga boss, ay naging patas pa rin ang kanyang panindigan. Na ang kasamahan niya na isinusuka nila ang pangalang Marcoses, pero siya ay hindi natinag mga boss. At totoo, buo pa rin ang kanyang paniniwala at panindigan na ang Marcoses ay hindi karapat-dapat na magserbisyo dahil sa kanilang pinapakita sa taong bayan mga boss. Talagang may talas na magsalita at walang takot. Talagang may tapang. Yan ang kailangan natin mga boss. Napapabalitang gusto din siya ng taong bayan dahil sa kanyang pag-iingay ngayon sa mga nangyayari at nakikita niya sa pamahalaang PBBM na talamak na yung corruption mga boss. Yung kanyang mga kasamahan na pinklawan ay nanahimik na at mukhang nabusalan ng mga bibig sa mga mali-malitang pera na sinasabing ipinapamahagi ngayon sa kung sinong mga politiko mga boss, kaya tumitikom na ang kanilang bibig. Pagdating kay BP Inday Sara, nakikita na natin na Tatak Duterte ay mayroong isang tunay na matapang, walang takot magserbisyo sa taong bayan. Yan ang Tatak Duterte mula sa tatay at sa mga anak mga boss. Isa si BP Inday, nakilala bilang mayor ng Davao City at naging vice president ng ating bansang Pilipinas, ay walang pagbabago mga boss. Mula sa Davao ay dinala niya ang kanyang tapang, lakas at tunay na panindigan, serbisyo sa mamamayang Pilipino sa pinakamataas. Pangalawa sa presidente, ang kanyang prinsipyo ay hindi nababayaran, bagkos totoong nagserbisyo sa mamamayang Pilipino mga boss. Kaya umalis siya sa administrasyon or kabinete ni PBBM dahil gusto nila at isiningit nila ang insertion sa DepEd mga boss. Kaya hindi siya pumayag at yun ang umpisa ng kanilang paghabol para tugisin si BP Inday Sara dahil isa siya sa pinakamalakas na kalaban nila sa darating na 2028. Bakit siya ginigiba ngayon at binabayaran na yung mga taong gigiba sa kanya mula dyan sa Kongreso, Senado at sa mga ibang ahensya ng gobyerno para patahimikin at hindi umabot sa 2028 election si BP Inday Sara dahil natatakot sila na balikan nila sila pagdating ng panahon ngayon. Sa inyo mga boss, ang tambalang ito ba
ay pwede or posibleng pinakamalakas na magkakaroon ng pagbabago sa ating bansang Pilipinas? Kayo na ang humusga mga boss.